Isinapubliko man ang BICAM, tila pork-ridden pa rin daw ang 2026 budget ayon sa People's Budget Coalition. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Todo bantay ang People's Budget Coalition sa 2026 budget para hindi raw malusutan na magkaroon ulit ng mga questionableng alokasyon, lalo na't hindi pa raw nare-resolba ang mga issue sa 2025 budget na sinasabing worst budget in Philippine history. Paliwanag ng koalisyon, may 3 pork barrels sa budget. Ang soft pork barrel na nasa mga ayuda programs ng pamahalaan, gaya ng MAIFIP at AIX. It actually forwards a patronage-based system of politics, no? So rather than a rules-based system, for example, 4Ps or PhilHealth, these are rules-based or universal that you know exactly what you are entitled to as a benefit. These encourage patronage where you have to go to a politician, you have to ask for health care, you have to ask for a guarantee letter, and then a lot of times, the politicians will tend to favor kung sino yung mga political allies nila. That's the individual distribution, and then on the macro allocation level, the allocations favor those who are closest to those in power. Hard pork barrel naman ang tinatawag na allocables, gaya nga ng napunta sa ghost flood control projects. Ang alokasyon nito ay depende sa political accommodation. Imbis na mapunta ang mga proyekto sa mga lugar kung saan ito kailangan, napupunta ito sa mga distrito ng mga kongresista na sinasabing malapit sa kusina. Shadow pork barrel naman ay ang mga unprogrammed appropriations na nagagamit para i-extend ang budget beyond sa inaprubahan ng Pangulo. Dito raw na ipapasok ang mga insertion. There's a chance na ma-implement siya, there's a chance na hindi. So, nagiging shadow budget siya because yung oversight, yung accountability is not as clear as with the rest of the programmed or regular appropriations. Para sa koalisyon, maganda naman ang naging hakbang ng Senado na bawasan ng DPWH budget para maputol ang overpricing sa mga proyekto. Pero mapapansin daw na binabawi ito ng Kamara sa pamamagitan ng pagtaas ng budget sa ayuda programs. 120 billion ang tinaas sa soft pork. And this really favor the congressmen more than the senators, I think. You give it to people and then you're not sure kung totoong tao yon or you're not sure kung mahirap talaga sila. Unlike an infrastructure, physical siya, you can validate it. Oo. So soft pork, delikado pa rin talaga siya. Ayon sa People's Budget Coalition, ramdam na ng pamahalaan ang pressure mula sa publiko at kailangan nang ibalik ang tiwala ng tao. Kaya gumagawa sila ng paraan pero marami pa ring tanong. Hindi pa rin daw sapat na naka-livestream ang BICAM hearing para sa budget. Nali-livestream nga siya, but why aren't we allowed to be there in the room? In other committee hearings, in other sessions of Congress and Senate, we are allowed to be there. Why is the BICAM the exception? Importante rin daw kasi na makita kung may side huddles at caucuses para sa agenda. Pierre Pastor, Billionaire News Channel.